experience do you have working with athletes in your sports field? Experience, actually mucho experience. I've been coaching for almost more than 20 years siya. So marami na akong experience, different traits ng mga athletes, different games and different events na mga na-experience namin. How do you assess an athlete fitness level and create a training plan? Ina-assess ko sila pag pag during training, first of all, pinapalaro ko muna sila, then doon mo na makikita sinong fit sa kanila, sinong kulang sa technical, and in terms naman sa characteristics, makikita mo rin doon. So, doon mo binibase lahat ng gagawin mo para sa training program. What is your philosophy on training and athletic development? Philosophy ko, train hard, there's no glory without sacrifice, and most especially, winning is not everything. What matters most is how you play the game. How do you tailor your training programs to accommodate different skills, levels, goals, and physical conditions? Yun na nga sabi ko kanina, binibase ko lahat kung anong nakikita ko. Pati in terms naman sa training matrix ko, binibase ko kung ilang months ang preparation before the game. So, yung parati ang basehan ko. How do you help athletes prevent injuries and recover effectively in their occur? Warm up. May mga injury prevention na warm up. In case naman na magkaka-injury sila, kung hindi ko na talaga kaya, pinapatingin ko sa mga expert kasi mahirap naman yung gagawin natin. Actually, may konting kaalaman ako sa first aid, pero in terms na yung may mga malalang sakit na talaga, nag-inquire na ako sa mga PT or mga expert na makakatulong talaga sa mga athletes. How do you design a training program to improve individual fitness? Yung training program ko kasi hindi ko pinaghalo-halo sa fitness. May ibang araw yung for speed and agility, meron for endurance, meron for cardio, meron for plyo, and meron din akong sa football kasi kailangan namin ng speed endurance kasi sa haba ng pitch, tingnan nyo, 120 ang haba, 120 yards ito, mahaba masyado, so kailangan din ng mga football players may speed endurance sila. What type of exercise and drills do you use to improve your athlete? Mayroong iba-ibang kategory sa fitness. Yun ang sinabi ko kanina. May mga speed and agility, mayroong mga plyo exercise, may for cardio, and meron rin technical in terms para sa skills nila. And as group team event tong football, so meron kaming team tactics na ginagawa rin. So different day, different schedule ang ginagawa namin. Hindi namin pinapaghalo-halo, hindi ko pinapaghalo-halo yung training para hindi malito yung mga player. How do you incorporate plyometric and explosive training into a program? I have two programs for plyo. Kung nagsisimple plyo lang ako, pinapaghalo ko minsan ng technical. Pero wala masyadong speed drills during plyo. Or yung complete plyo exercise lang yung lahat. Plyo training lang, walang ibang activities. Kasi high intensity training kasi yung plyo. Pag pinaghalo mo yun sa iba pang skill or tactics, posible talaga na magkaka-injured ang mga bata kasi mahina na yung lower extremities nila. And I only do plyo during preparation, not on the competition phase. Pag competition phase, ini-erase ko ng plyo sa training program ko.
What is approach to periodizations and planning a training cycle? Yung periodization mo, yun na nga. Kung nasa pre-season ka, anong gagawin mong program doon? Pag pre-season kasi, more on fitness talaga ako. May halong konting technical and a little of tactics na lang. Then, pagpapasok na kami sa malapit na ng game, so ibang preparation na naman yon and competition pace. So, as coach, kailangan mo talaga na templahin ng maayos yung training program mo. Hindi yung bato ng bato ka ng training na posible na hindi mag-improve yung mga player mo. So, kailangan mo talaga malaman kung ano yung preparation mo, ilang months ang preparation mo or annual ba. So, depende yan sa salihan yung laro. How do you ensure that training sessions are both effective and enjoyable for athletes? Yun. Mas effective kasi yung training mo pag nag-enjoy yung mga atleta mo. Most of the players, sinasabi ko talaga sa kanila, ayaw ko yung training na yung parang pilit na lang ba mga player kasi kailangan nilang pumunta. Gusto ko, every training na pumupunta sila, excited sila. Kaya mas pumapasok yung learning pag nag-enjoy kasi yung mga atleta. Hindi yung pag-training session, parang tense na sila kasi training na naman. Sa isip nila parati pagod. And motivation mo yan as coach. Motivate mo sila para pupunta sila ng training. Explain mo sa kanila na nagtitrain sila. Hindi para kasi may mga players kasi iniisip nila parang train sila to prepare them on the game. Hindi yung parang punishment sa kanila. Kasi ibang players kasi iniisip nila, si coach ito na nun, parang pinapatay tayo sa training. Hindi kayo pinapatay sa training. Piniprepare lang kayo para sa game. How do you track progress and make adjustment to a training program over time? Kaya nga, meron tayong tune-up games. So, doon natin matatrack kung anong kulang sa team mo, anong kulang sa individual players. So, after that, i-assess mo individual players and as a team para sa tactics mo. Individual players, tignan mo kung okay na ba sila technically or may fit na ba or hindi pa fit. So, after that assessment, so gagawa ka ng training program for individuals na. And iba rin yung para sa game tactics mo. As a group na yun sila. So, how do you advise athletes on nutrition and hydration strategies for optimal performance? In terms of nutrition, I always advise my athletes to eat talaga yung proper diet. More proteins. Dapat talaga more proteins kasi yun ang ginagamit natin sa game yung protein. And minsan may carbo loading rin. And hindi ko muna pinapasoft drinks yung mga player ko pag may preparation na game. Kasi masama talaga yung acid. In terms naman sa inaalaw ko yung mga players ko na uminom ng tubig. Kahit na gumagawa kami ng mga nasa sessions kami, pinapainom ko pa rin silang tubig. Hindi lang nga marami. Kasi dati ang mga coaches, hindi nila pinapainom ang mga player hanggang sa matapos ang training. Ako, pinapainom ko konti-konti kasi mas nakakatakot pag ma-dehydrate yung mga players mo. Matutuyuan sila, malaking problema yun sa coach. So next, how do you help athletes develop a recovery plan including rest and recovery? In terms naman sa recovery and rest nila, hindi ako nag-high intensity everyday na training. Binabalanse ko. Siguro in a week, may 3 days ako na high intensity, tapos 3 days rin na medyo mababa lang yung training namin. And I always make a 1 day rest.
Total rest yun, hindi active rest. Pag sinabi kong total rest, wala silang gagawing sports activity. As in, magre-rest lang talaga sila. And I incorporate rin ang hydro pag may time. Kasi sa hydro, dun kasi, hydro relax kasi meron different types of hydro. Ang pinapagawa ko talaga, hydro relax. Doon, magbababad sila sa pool. Advisable kasi sa pool. Hindi pwede sa dagat. Kasi mas mabigat kasi yung tubig sa dagat. Sa pool, malamig na tubig. Okay yun. Or, pwede sila mag-ice bath. So how do you educate athletes on the importance of sleep and relaxation for recovery? As a coach talaga, obligasyon mo, paalam mo sa kanila, bakit kailangan nila mag-rest para makarecover sila. Huwag mo patayin yung mga atleta mo na halos everyday high intensity training. So, dapat as a coach, marunong kang bumalanse sa training program. And kausapin mo yung mga atleta mo, yung importance ng bakit kailangan sila mag-rest. Kasi as a coach kasi, hindi mo mababantayan yung mga atleta mo 24 hours. What strategies do you recommend for managing fatigue and preventing burnout in athletes? Yun na nga, as coach, dapat marunong ka tumimpla ng training program, yung training matrix mo. Huwag ka bato ng training kasi yun ang nakakatakot kasi. Pag ma-burnout ng mga players mo, hindi sila makapag-perform 100% during the game. So, kailangan talaga marunong kang tumimpla ng training program. Yun lang yun, para maiwasan mo yung burnout at saka fatigue sa mga players. So what are your strategies to use to prevent common injuries in your field? Meron kasi kaming warm-up during the games. So, dapat yun, gagawin ng maayos ng atleta. They should ayusin nilang pagwa-warm up nila kasi yun ang isa sa mga injury prevention. At saka, dapat talaga, before the game, rest talaga. Yun ang importante, yung rest. How do you help athletes safety return to training after an injury? Kung may mga atleta rin ako na galing sa injury, dahan-dahan lang, gradually increase yung training load nila. Huwag mong bibiglayin kasi baka babalik yung injury nila. So, dahan-dahan lang at saka kailangan mag-ready ka rin ng training program mo para sa yung particular athlete na galing lang sa injury. And more on muna sila sa warm-up na injury prevention. Recover sila. How do you monitor and adjust training intensity to avoid overtraining and reduce the risk of injury? Yun na nga. As coach, kailangan mo talaga na marunong ka magtumimpla ng training program. Hindi yung bato ka lang ng training program. Tapos, kung ano yung objective mo for the day, so yun lang ang gagawin mo. Hindi pwede, ito yung objective mo, lalaktaw ka doon. So, may possibility talaga. Tulad nung sinabi ko kanina, pag magpo-full plyo kami, full plyo lang yan. Kasi may tendency talaga, pag magpo-full plyo ka, tapos papasok yung ibang sessions mo, may tendency talaga, may injured yung mga player mo. Although mobility and flexibility exercise play in your injury prevention strategy? Importante yun, yung flexibility at mobility. Kasi dito sa football, entire body ang gamit mo, from upper to lower extremities. So, bago talaga mag-engage sa mga physical activities, dapat nagwa-warm up kayo ng mga flexibility, mobility exercise. So, meron talaga yan sa football. Kaya kahit sa ibang sports, meron yan mga exercises na intended para ma-enhance or ma-improve mo yung flexibility at saka mobility ng mga players mo. How do you provide constructive feedback and correct technique? Straightforward ka dapat, hindi yung paligoy-ligoy. Sabihin mo sa atleta mo kung anong problema nila, kung ano ang dapat nilang gawin. At kung pwede, huwag ka masyadong matagal na nagsasalita. Konting salita and more on demonstration. Kasi karamihan sa mga player basta karamihan sa mga player kasi
mas nagagawa nilang maayos ang training kung dinidemo mo sa kanila. Pagkatapos mo i-demo, gawin nila ng maayos, then go na. Pero pag hindi pa rin maayos, huwag ka rin magre-release hanggang sa gawin na nila ng maayos. Kasi tendency nun, pag magde-demo ka, tapos gawin nila, hindi tama, tapos okay ka na, so walang mangyayari sa mga atleta mo. Dapat proper talaga ang pag-execute nila ng mga training. What type of feedback do you use? Feedback, kausapin mo lang ng maayos sa mga players mo. Iwasan mo mong gumamit ng mga words na hindi dapat gamitin. Bad words. So, kausapin mo lang mga players mo, and kailangan, kung pwede nga, kausapin mo players mo. Kung may diferensya, kausapin mo siya mag-isa. Kasi may mga ibang players kasi, pag mali na nila, parang nahihiya na ba sila na humarap sa mga kasama nila. Pwedeng ganun, or in general, pwede mong gawin in general, kausapin mo sila sa group, tapos in general, nakausapin mo yung, sabihin mo kung anong feedback mo sa team. So, pwede rin ganun. Basta iwasan mo lang magsalita ng hindi magagandang salita. So last one is, what coaching style do you use and how do you adapt it to different athletes, interests, or background? Ako as a coach, gusto ko yung interaction kasi. And hindi ako klaseng coach yung very demanding na coach. Gusto ko ito. As a coach, dapat open ka rin sa mga players mo. Kasi mahirap na ipagpilitan mo isang bagay na hindi naman pwede gawin ng mga atleta mo. So, and as a coach rin, mas gusto ko na may kasama ako ng pang coach. Kasi tulad itong football, mag-handle ka ng 11 players. So, yung 11 players, iba-ibang posisyon yan. Kung pwede nga, kada posisyon, may nakahawak dyan. Magdi-design ka ng program kasi mahirap mong bantayan. Sa training, hindi lang yan 11. 30 players yan. 22 to 30 players ang hawakan mo. Pag mag-isa ka lang, mahirap talaga. Although, kaya, pero mas matutukan kasi pag may kasama ka. So, ang piliin mo rin ng mga coaches, yung alam mo na makakatulong sa team. At alam mo yung sistema ninyo pareho. Kasi mahirap kung pumili ka ng coach, ibang instruction ang ibibigay mo, pagdating sa kanya, iba rin instruction, naguguluhan ng mga player. Gusto ko talaga yung interaction, kinakausap ng player, ano problema ninyo? Ano gusto ninyo? Pwede ba to sa inyo? Or kaya nyo ba to? Ganun ako as a coach. Kinakausap ko talaga, more on interaction ako sa mga player ko. Stay up to the time. Vice Cartel. Ladies. Static. Hey, girl, bend your back. Bubble panda. Tick, bend your tack. Everything shot. Hey, girl, bend your back. Bubble panda. Tick, bend your back. Bubble panda. Tick, bend your tack. Everything shot. Hey, girl, bend your back. Bubble panda. Tick, bend your tack.